Welcome back to our channel, mga keyboard warriors. Pag-usapan natin if worth it ba yung Yamaha Fasio or matatag ba talaga? Yun yung laging question ng mga subscribers natin. Bago natin umpisahan, let's check out the view, yung ride, yung long ride natin na laging nire-request kung matibay ba siya sa long ride, hindi lang sa pang daily, and yung pinasyalan natin. Enjoy! Okay, welcome back to our channel again. So, 170k, yun yung sinabi ko nung start ng video. That's how much I'm paying for this Yamaha Fasio, as this is a installment motorcycle or scooter or bike. Why am I saying this or bakit ko sinasabi yun? It's because some of our subscribers are asking how much down payment for the Fasio. So, it's 8,000 peso plus the monthly of 4,500 per month. Total of 170k for 3 years. Let's get back to the topic, which is also the biggest question or request on our channel. Is the Yamaha Fasio worth it for daily use, long ride? Is it worth it sa price? Matatag ba siya? Matibay ba? Yan yung mga question na napakadami or laging tinatanong dito sa channel natin. So, siyempre, let's discuss it and itry natin. Yan, para makita nyo na hindi lang siya show bike na classic na motor. Number one reason I bought this bike is for my wife to learn on it. My kids to learn on it, mostly like a starter, beginner-friendly motorcycle. That is the purpose of the motorcycle, or pwedeng maging purpose para sa inyo. You can learn the ins and out of a motorcycle, riding the basic controls, basic riding from zero experience users, yung mga gustong bumili, to a beginner level. After that, you can jump on whatever category or the displacement that you want, whatever motorcycle that you want. Gusto nyo na mag big bike, gusto nyo mag sports bike, pwede na. So, napakaganda nito para sa mga beginner. Number 2 reason na binili natin yung Yamaha Fasio, it's very convenient. It is, honestly, magaan siya. It is very light to maneuver from a standstill, na i-move mo yung scooter sa maliliit na parking lot, parking spaces, the agility of the bike when the road or on the road. Galing lang ako sa manual na motor. Yes, it's a KTM Duke 390. It is not something that you should compare para sa mga keyboard warrior dyan. Pero I'm just saying, we're talking about the convenience. Okay, even on the R15, yan, underbone na yon. Sa naked bike, mataas, mabigat siya. Sa standstill, same with the R15, mahirap kasi siyang i-maneuver. Yes, sasabihin nyo pag-experience na, but we're talking beginner class. So, yung mga beginner na katulad ko, sa amin kasi importante yon. So, ano bang consideration sa pagiging matibay yon, matatagar, or worth it niya yon? Worth it kasi siya dahil nga convenient siya. What I'm saying or explaining is sa 2 bikes na yun, hindi siya magahan buhatin, i-maneuver sa isang kamay para iusog motor, unlike itong Fasio. So, I can't lane filter that much. No capability to bring food, yung mga may sabaw na food, o ulam, groceries. Ayan, si Fasio kasi nagagawa niya lahat yun dahil meron siyang lalagyan under the seat. I know you're going to say, what the hell? Anong pinagsasabi nito? Hindi naman para dun sa R15 at KTM. Yes, I know that I'm just giving one of the main reason why you should consider or bakit worth it buying a scooter instead of a sports bike.
So, sasabihin nyo, pwede naman ibang scooter. Yes, pwede naman din. So, nagtatanong lang kasi sila regarding sa Fasio. Especially, yung mga gustong bumili for daily use, sa work. Unlike some of us that buys bike or big bikes, scooters, for pleasure, honestly speaking lang naman. Number 3, reliability. Matatag ba? Yun yung pinaka-topic natin sa Yamaha Fasio. Sa daily use, long ride, walwalan, ito yung pinakamataas or pinakamadaming questions na tinatanong sa ating YouTube channel. Nagpi-PM sa akin regarding this. Ayan, mga tao. So, if sulit ba siyang bilhin, pang matagalan, pang trabaho, at kung ano pang gusto nyong gawin sa Yamaha Fasio. So, daily use, definitely yes. Tested ko na tong Fasio for daily use. So, ginagamit natin siya pang daily, panghatid sa mga bata, kung ano-ano sa grocery, utos dito, pupunta kay mama ko, ipang papasyal, mga anak ko around the village, if that counts. Yan, sumasakay kaming lahat sa buong pamilya. So, ako, yung asawa ko, yung dalawang anak. Yes, pero sa village lang naman. So, 100 kg ako, 5'11 in height. So, may imagine nyo how much weight I can put on the Yamaha Fasio. So, sanay kasi ako sa manual na motor. So, yung grunt, yung torque, masanay ako sa ganon. So, sa higher displacement, yan. Kaya talagang pag gagamitin ko yung Fasio, laging naka full throttle. Kasi kahit naka full throttle sa akin, medyo mabagal pa rin siya. Sabi ng mga anak ko, yan, yung lalo na yung panganay kong babae, laging gaspol daw, even though we are just on the village. Kasi nga, yun, yung power niya, minimal lang para sa akin. Sabihin nyo na maganda daan sa village, medyo napakadaming humps kasi dito, and hindi ko naman siya binibaby. Later makikita nyo sa video na built like a tank si Yamaha Fasio. So napakatatag talaga niya, napakasulit bilhin at bayaran. Hindi sa binibaby ko yung Fasio ko, never. Pag hindi madaling araw, hapon, gabi, yan, paglabas ng gate, full throttle agad. My wife is around 50 kg, my kids 20 kg each. So at least 190 kg, 200 kg pag umiikot-ikot kami sa village. Yeah. So, pag super taas ng humps, yan, sumasayad siya actually. Road conditions, sa highway, syempre hindi naman to pang expressway. So, 191 kilometers na walang tigil na ride or full throttle, akyat, baba, bundok, papababa ng ilog, corner twisties, yan, naka full throttle ako, enjoy na enjoy naman, wala naging problema si Yamaha Fasio. Sa traffic, comfortable seats, komportable yung upo namin, riding position, walang reklamo si Mrs. Though, sabi ko nga, dito sa scooter, nakakapag lane filtering na. So, dun sa unang part ng video, unlike yung mga before na motor ko. So, napakasulit niyang bilhin. Second is a long ride sa straight road, kilometer straight, yan, sige, walwal, legit na full throttle, 70 km per hour lang yung takbo niya, hindi na tumataas doon. Pero pagbababa, minsan umabot ng 80 max na yon. Never ko naman expect na bibilis pa yung Fasio sa 125cc, di ba? It exceeded my expectations kasi dati takot ako if kaya ba sa mga paahon o pataas. So yun, dahil madami nagre-request at nagtatanong if kaya ba sa mga ganong daan, yung pa-mountain or may mga biglang pataas, tas may angkas ka. Yan, so trinay namin mag-road trip ni Mrs. Mga bundok, twisties, corners, yan, walang tigil na gaspol. So yan, super enjoy, solid, walang tigil na paahon yung pinuntahan namin, bundok na may kurbada, nasa 40 to 60 lang yung kaya ni Fasio kilometer per hour. So matatag naman kasi walang naging problema. Yun, so full throttle yun all the way. Definitely update ko kayo if nagpadami or dumami na yung odometer ng Fasio natin, if may mga naging issue or may lilitaw na mga problema. But so far, napakatatag, napaka-solid na bike. And to answer clearly yung mga question ng tao, hindi perfect si Fasio. Yung mga issue niya nandun pa rin like before. Dinala ko yung sa Yamaha or sa Kasa, wala silang nagawa, unlike yung sa KTM na immediately tumawag sila ng mechanic from Manila na nagawa yung naging issue ng KTM before.
So, si Yamaha, wala lang. So, yun. That's it. Still tumutunog pag walang back ride or kung pipindutin mo habang naka-stand still. Paalis pag walang back ride, yan, tumutunog siya. Yung langit-ngit sa manubela, nandun pa rin. Sabi ng mga subscribers natin, issue talaga siya like sa Mio Gear. So, yung iba nawawala, yung iba hindi. Sa katagalan. So, sanayan na lang. Yung side stand, chinecheck ko na lang na mabuti. And hindi ko na siya masyadong ginagalaw yung steering if naka-side stand. Mabuti, syempre, nasa paggamit lang natin naman ito. Yung headlight, mahina talaga. Na-try ko siya ng gabi. Actually, naka-high beam ako. Parang, yun lang yung normal na ilaw. So, yun. Ang workaround is naka-high beam na lang ako. Wala naman ng pa-flasher sa akin kasi mahina talaga siya. So, hindi naman siya legit na issue, mahina lang. So, pwede mo kayo magkabit na mini driving light. Wala naman na scooter or any bike na perfect. So, mayroon naman mga pwedeng gawin. So, don't forget to subscribe. If you wanted to learn more, may mga questions kayo, may mga gusto kayo malaman, just comment down below. Pwede natin gawin, pag-usapan, yung may mga bikes na pwede kong i-review, gusto nyong i-post sa channel natin. Message lang kayo sa Facebook or mag-comment down below. Pwede natin i-review yan. And yun. Ride safe, thank you, and enjoy riding. Sabi ng motor, pwede dyan. Hey. Pwede din banda mo doon sa baba, pwede din. Pwede yung baba? Ayos pala eh. Hanggang saan siya makakababa, kuya? Dito na lang, pwede na dito. Cool. Ano tawag sa lugar na to, te? Lubigan. Tubigan. Lubigan. 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 Cool. Ano guys? Kaya tayo nagmomotor para sa mga ganitong moment. Ayun na, nakasapatos pa ako guys. Cool.